Part 2 ng recant ni Gotesa dito ay binanggit niya at pinakita niya na may video siya. No? Okay lang naman yan, normal lang naman yan. No? May abogado kang katabi, may nagsusulat sa'yo, okay lang yan, wala problema dyan. No? Pero ang pinakabasihan namin, sir, yung ebidensyang isinuka, dulot ng iyong paglabas. Hindi kami nakabatay sa sinabi mo na ngayon. Doon kami nakabatay sa ebidensya na lahat mga sinabi mo doon sa unang pahayag mo, sa affidavit mo doon sa Senado. Dahil lahat ng sinabi mo sa Senado, sinusuporta ng mga ebidensya. Di ba? Kaya kahit anong sabihin mo ngayon, mag-recant ka, ano mang gawin mo, no? Wala na maniniwala sa'yo. Yung iba naniniwala, pinipilit lang na sarili nila maniwala para lang makaganti kay Marcoleta. Pero isip-isip, alam nila katotohanan. Di ba? Isipin mo, hindi si Gotesa, wala, sino kumuha ng pera? Wala? Walang kumuha ng pera? Huwag nyo nga kami loko, pinagluloko nyo kami lahat dito. O, eto, simulan kagad natin. No, part 2, painggan natin at hihimay-himay natin, magbibigay tayo ng komentaryo. Ginawa ko ang sinumpang salaysay na ito nang walang anumang Pero bakit mo binabasa? Napakadali kung talagang sera, naiintindihan namin kaya mo sinulat kasi ipapasa mo sa ombudsman sa pag-recant mo. Pero yung nakaraan yung una mong video, ba't mo binabasa? Pwede mo naman sabihin kung talagang totoong nangyari sa'yo. Mas madaling kabisaduhin pag nangyari sa'yo. Tandaan mo yan. Kapag hindi nangyari sa'yo, ang hirap kabisaduhin, kailangan mo pa talagang basahin. Ganun kasimple lang yan. Alinlangan at ng buong pusang loob bilang patunay sa lahat ng ito. Wow! Parang Japanese lang yan eh. Ako dati nag-Japan ako. Ganito ko sa inyo ha. Hirap na hirap ako magsalita ng Hapon. Bakit? Kasi sa Pilipinas, 1 buwan ako nag-aaral ng Japanese. Aba, aral ako ng aral 1 buwan sa Pilipinas. Kasi pupunta akong Japan dati. Ano hirapan ako? Alam mo, sabi ng nanay ko, mas madali ka matuto kapag actual ka na. Nandoon ka sa Japan. Yung pag-aralan mo ngayon, basic lang. Pero pag nandoon ka sa Japan, doon ka mag-aral at doon ka makipag-usap, matututo ka. Ibig sabihin, mas madali mo makabisado pag ginagawa mo yung isang bagay. Pero pag hindi mo makabisado, pag hindi mo ginagawa. Kaya Gotesa, sa susunod, dapat kabisado mo. Ha? Kasi pag ginawa mo talaga, dapat di mo binabasa. Aking ninandaan ang kasulatang ito ngayong ika-13 ng Agosto 2026 sa harap ni Atty. Melvin Calimag sa lungsod ng Pasig, Metro Manila. Eto, may abogado si Gotesa dito. Is normal, wala namang kasalanan abogado dito. Hindi natin pwede sisihin yung 2 abogado niya. No? Walang problema dyan. Kung ano ang procedure na ginawa nila ngayon dito sa pag-recant, ganun din ang procedure na ginawa nila sa Senator Marcoleta. Pumunta si Gotesa sa yung affidavit, alam din ng abogado, dapat alam niya rin yon. Pwedeng basahin, pwedeng hindi. No? Affidavit. Ganun din ginawa ni Senator Marcoleta. Blue ribbon siya. May karapatan siyang sundan yung affidavit na binabasa ng witness. Kaya yung sinasabing paragraph 20 na si Senator Marcoleta, tinuruan daw si Gotesa, wala pong katotohanan yon. Yung post ng page ng kakopy, wag po kayo maniniwala basta-basta. Dahil yung post na yon, sinasabi doon, papakita ko nga sa inyo para mas maganda. Teka lang ha. Ang sinasabi kasi doon, sige, tuloy mo to. Dito kasi mga kababayan, gusto nilang palitawin, ha? Yung nagbasa si, mas maganda nga pakinggan natin, mas maganda kasi ano ito to. Pakinggan natin muna para mas malinawan tayo, ha? Mas malinawan. Ito to. Yan. Oh. Okay. Isinakay namin sa mga sakyan patungo sa Horizon Residence sa Taguig. Ito, bibigay tayo reaction dito, ha? At dumiretso kami sa basement upang may baba ang nasabing basura. Ayan, ito, kung babalikan yung video to, mahaba yan. Detalyado dito kung paano binaba yung pera. Tugma sa sinabi ni Saldico. Tugma sa sinabi ng 18 Marines at sa mga ebidensya, may mga backup na ebidensya. Tapos sasabihin nyo, inimbento ni Marcoleta. Hahay! Dyan kayo huli. Salamat sa nag-post nito. Salamat doon sa page na nag-post nito. Na sinasabi mo, ito daw, booking daw si Marcoleta, Marcobeta booking. Salamat sa iyo ha, kasi dahil dito, nabigyan linaw ang taong bayan. Na totoo talaga ang sinabi niya, unang pahayag niya. Bago ibaba ang nasabing basura. Okay. Ito, merong napuputol sa binabasa mo eh.
Huwag kang magmadali. Huwag kang magmadali. O, yan daw, ganyan ba kaeng-eng si Marcoleta? Live on TV, senador, ha? Ba pipigilan niya para ipabasa lang niya na puputol? Para babasa lang yung script ni Marcoleta kung sabi nila? Hindi! Talagang yung affidavit na yan, gawa ni Gutesa. At yung affidavit na yan, meron si Lacson. Binigyan sila ng kopya niyan. Huwag kayo! Yang hirap sa inyo. Nagmamarunong kayo. Ewan ko bakit lumago yung page nyo. No, marami tika sumusuport sa inyo na hindi kayo nag-iisip basta-basta. Aral kayo muna. Eto, affidavit yan. At ang Blue Ribbon Chairman at ang co-chairman, ang pangalawang chairman niya, may kopya niyan. Yung ibang senador, 5 kopya meron niya, pang-ani ata si Gutesa. Ha? Kay Gutesa, maraming page yan. Hindi niya alam kung saan yung paragraph 20. Kaya ang ginawa ni Marcoleta, ibinigay niya yung kanya. Meron din si Lacson yan, affidavit na yan. Hindi ang gawa-gawa ni Marcoleta. Tulad na nakita nyo kanina rito, ito. Tulad na nakita nyo rito, ito, ganyan. Kaya walang kasalanan huwag nyo sisihin yung dalawang abogado na yan, walang kasalanan yan. Trabaho lang nila, ginagawa nila para notaryo naman. Dito naman, sila Marcoleta, karapatan nila kasi Blue Ribbon Chairman siya. Hindi niya papabayaan ng witness na yan, na sige, bahala ka dyan kung ano basahin mo. Kung malaktawan, hindi narinig ng taong bayan. Tapos sasabihin nyo, script, ganyan ba kahihina ang utak ninyo? Yan kasi kakakain nyo ng karne. Yeah? Ayaw nyo magkakain ng gulay. Naputol na. Ulitin mo yung paragraph 20. Wala na akong hindi ko makita na putol na siya. Kamot sa walang kate, oh. I-search nyo ang sa psychology pagkamot sa walang kate. Kung ano ibig sabihin. Ayun, tama yun. Wala masama dyan. Hindi scripted dyan. Binigay doon ni Marcoleta yung script, babasahin ni Gutesa. Ganyan ba kayo kahihina? Eto, bago sumalang dyan, chinecheck lahat yan. On record sa Senate yan. Ano ba naman kayo? Andyan sila Lacson o Erwin Tulfo, yung mga time na yun, sila Bam Aquino, Risa, si JB, si Aimee. Andyan lahat, oh. Manloloko ba si Marcoleta niyan? Hindi! Hindi nagsasalita sila Pinky kasi kaaway nila eh. Yan ang hirap. Kung nagkaisa kayo niyan, Pinky, solve na ang problema eh. Bilhin mo lahat ng tumistigo kay Martin, nag-recant, umatras. Sipin mo yan, lahat ng umatras lahat. Speaker siya, budget, gumagawa ng appropriation, may kinalaman ng speaker sa legislative, tapos walang kinalaman siya. Sabi ko nga parang kantin eh. Yung kantin, 3 cook. Cook, chef. May tagahiwa ng sibuyas, 'di ba? Sa mga restaurant ganyan, pag malalaki, may tagahiwa ng sibuyas, may cook. Tapos yung niluto nila, may palpak, nalason yung customer. Ang sisisi mo ba yung janitor? Pag nalason yung customer ng niluluto mo, sino sisisihin? Yung cook. Tapos sabihin nyo, wala kayong kinalaman? Diba? Bank teller ka, manager, finance, sa bangko, may nawalang 1 bilyon, may nanguha. Lahat kayo walang kasalanan? Ang sisisihin nyo, nag-iimbestiga? Hindi kami maniniwala. Di ba? May kopya si Pinky niyan eh. May kopya lahat sila niyan. Pagkatapos, mabilang ang sinasakay namin sa mga sakyang patungo sa Horizon Residence Taguig. Pagdating sa Horizon Residence, dumidiretso kami sa basement upang maibaba ang nasabing basura at dalhin sa unit ni Congressman Saldico sa 56th floor sa nasabing lugar kung saan siya nakatira. Bago ibaba ang nasabing basura, ito ay bawas na. Halimbawa, nag-akyat kami ng 46 na malita. Ibababa lamang namin ay 35 malita para i-deliver sa bahay ni House Speaker Martin Romualdez sa 42 McKinley Street, Taguig. Ang Yun. Napakalinaw mga kababayan. Napakalinaw. Hindi. Napakalinaw mga kababayan. Detalyado sa McKinley Street o ganyan, etc. Yun ba ginawa ni Marcoleta? Hindi si Marcoleta gumawa nun. Si Saldico nagpatotoo nun. Hindi si Marcoleta.
Sisihin nyo si Saldico. Gusto nyo pag-recantin nyo si Saldico kung mag-recant. Hindi si Marcoleta. Binakapan lang ni Marcoleta at eto ulitin ko, hindi kasalanan ng dalawang ng dalawang abogado to Pakinggan natin ipagpatuloy natin to. Ginawa lang ng trabaho ng abogado bilang magnotaryo kay Gutesa. Wala silang kasalanan dyan. Hindi mo nabibigay yung hard copy doon sa korte. Trabaho kasi yan maski ikaw abogado ka, pag pinili ka ni Gutesa, alam ba, ikaw pasyente ka, doktor ka, yung pasyente mo kaaway mo. Nangyayari yan. Wala kang magagawa, gagamutin mo yung kaaway mo. Doktor ka eh. Hindi mo pa pwedeng ayoko gamutin yan. Trabaho mo maging doktor, gamutin mo yung kaaway mo. Eto, bahagi ito ng trabaho ng attorney. Kaya ginagampanan lang nila yung trabaho nila pag mag-notaryo kay Gutesa. Yung salaysay ni Gutesa sa pag-recant niya. Yung dokumento. Yung i-copy na lang ako. Ayan. Sige, paano mo? Isa lang yung Yan. Yung nagnotaryo yata yung walang buhok, nagnotaryo, at yung may buhok, abogado yata hindi ko alam kung si abogado ni Gutesa, ganyan, etc. Baligtad. Binidyoan lang para notarize lang. Walang problema yan. Pero yung sa Senado, naka-oath yun. Ginawa pa nilang peke yung notaryo daw ni Gutesa. Meron ba namang peke notaryo? Niluloko tayo ng mga to, no? Umpisa pa lang no? Talagang ayaw nila malaman. Yung mga loyalista nag-engan. Malaki pa rin mga. Ay, malaki. Ano mali? Check mo nga bro, baka may nakalimutan tayo. Black ba to? Sir, hindi kayo lawyer ni Gutesa, hindi po ako yung lawyer. Ako lang po yung nag-notarize ng document niya as notary public. Yun lang. Siya nag-notarize siya, wala problema dyan. Ganon din naman kala Marcoleta. Ganon din naman. Hindi lang nabidyohan. Di ba? Pero itinanggi, tinakot na naman eh. Ewan ko ba may mga Pilipinong takot? Ako? Hindi ako matatakot. Hindi ako matatakot sa inyo. Di ba? Ba takutin ako? Ako yung saksi na para si Gutesa patotohanan. Hindi ako matatakot. Hindi din ako babayaran. Yeah? Dahil mas malaki ang karangalan kaysa sa kabayaran. Handaan nyo, walang halagang katumbas ang karangalan na idudulot ng bansa na to na ikaw ang dahilan para mabuksan ang lahat ng mga kalokohan sa Pilipinas. Biruin mo, humadlang ka, sa takot mo, yung Pilipinas bumagsak, buong ekonomiya apektado dahil sa takot mo sa isang politiko. Di ba? Joel, tama ba ako? Villanueva? Ang nanindigan, sila Marcoleta, nagpakulong. Yan ang tunay ng mga bayani sa bansa. Di ba? Lahat na lang takipan kayo ng takipan, pati yung mga loyalistang mga vlogger, takipan ng takipan. Antindi, no? Yan po pala flood control scam. Ay, si Kyle Celis. Ang nabunyag na mayroong sindikato, sila Marcos Jr. at sila Martin Romualdez. Kahapon po, kumalat itong balita na ipinahayag ni former DPWH Secretary Babes Singson. Si former Secretary Babes Singson po ay nagsilbing DPWH Secretary sa ilalim po ng Noynoy Aquino Administration. Among those na nanungkulan bilang pinuno ng DPWH, isa po ito si Babe Singson sa may integridad. Wala po tayong naririnig na mga balita na nasasangkot ito sa mga kaso ng katiwalian, pangungutong, pangungurakot. Bagamat ang kanyang ahensya na pinamumunuan ay hindi po zero sa korupsyon, but personally siya, hindi po siya known to be sugapa at swapang sa pangungurakot nang siya ay DPWH Secretary. Vivencio Quinto Suga from Hawaii. Aloha. Thank you, Vivencio. And Eduardo Calo from Butuan. Binunyag po niya nang noong siya ay nakaupo pa bilang bahagi ng ICI
o itong tinatawag na Independent Commission for the Infrastructure na binuo ni Marcos Jr. para magsilbi na cover up doon sa kanyang pagkukunwari na pinapaimbestigahan niya Res Superioridad from UK ang di umano mga katiwalian at korupsyon patungkol sa flood control scam. Okay. Nakita po at nadiskubre ni former DPWH Secretary Babe Singson na mayroong tinatawag na CSSP. Ano po itong CSSP? Tantoy Celeste Gurley from Nevada, USA and Ann Villa. Ano po itong binabanggit ni Secretary Singson, LC, and at J. Marty 0712 at si OK Jad Little Lion 7199. Good morning ka Eric from Ireland. Uy, madaming nanonood from abroad. Itong CSSP po na ibinunyag ni Secretary Babe Singson, ito yung Convergence Special Support Program. Ang CSSP o yung tinatawag na Convergence Special Support Program ay portfolio, parang envelope ng mga ghost projects at mga dinadaya na infrastructure projects. Ayan, no? Si Babe Simpson yata kumanta rin. Ang dami na eh. Ang dami na po eh. Hindi kayo naniniwala. Kay Gotesa kayo naka-stick. Sabi ko nga eh, wala nang 18 Maris, partida na eh. Tanggalin nyo na lahat ng 18 Maris, pati si Gotesa eh, wala na yan eh. Yung mga sekretary na lang eh, ayaw nyo pa rin. Todo takipang kayo, no? Tindin nyo, no? Sa isang sasakyan, sa isang van, ilang pwede maupo sa isang van? Tatlo. Palagay mo, nasa 10. Sa isang van, 10. Yung van na yon may 10 taong laman. At yung van na yon may pera na sa likod na may 200 million. Kasya naman siguro yung 200 million, no? Kasama yung 10 tao, no? Ngayon, doon sa 10 tao, puro sekretary yon, iba doon puro congressman. Nawala yung pera sa destinasyon ng van. Una, sinakay mo yung pera eh. Pagdating sa destinasyon, nawala yung pera. Tapos pagbaba na 10 tao, tinanong nasan yung pera. Sasabihin ng 10 tao, wala po kami alam. Tapos ikaw naman, na vlogger ka ng mga loyalista, sasabihin mo, oh, wag yung pagbintangan, wala yung pera. Ganun sila kaeng-eng. Pwede ba naman mawala yung pera sakay ng 10 van na walang kumuha doon sa 10? Imposible. May kumuha doon, isa doon may kumuha. Pero niniwala yung mga vlogger na mga loyalista, walang kumuha. Ganun nangyayari ngayon. Kaba ng bayan, kinuha, tulong-tulong, tapos nung sinabi wala daw, yun, sabi ba naman ng mga loyalista, si Marcoleta lahat yan. Ganun ka-eng-eng mga yan. Yeah, ganun ka, ano. At hindi po Nakuha nyo, mga kababayan. Ito, lesson learned to para ikatututo ng sambayan ng Pilipino. ang amount na nakita doon. For 2023, 24, 25, umaabot po sa humigit kumulang 1.1 trillion pesos. Take note, 1.1 trillion pesos. Sonia Desengaño from Saudi Arabia, Riyadh. 1.1 trillion pesos in 3 years budget cycle ni Marcos ang pumasok doon sa tinatawag na Convergence and Special Support Program. Ito po ay parang tago na pork barrel na si Marcos at si Romualdez lang po ang pwedeng magpalabas nitong pondo. For example, noong 2024, 2023, mayroong pong pondo doon sa DPWH na umaabot ng mahigit kumulang 280 billion pesos. And only Martin Tambaloslos Romualdez can have the say to release it, hindi ang DPWH. Yan pala ang tinatawag Joseph Tayong, God Save the Philippines from Vancouver, Canada. Thank you, Joseph Tayong. Ito pala ang CSSP ay isang portfolio fund para sa ghost projects nila Marcos at nila Martin Tambaloslos. Kita mo? Fight for me. Buti pa yung mga ganito, sila si Alex Sales, alam nila, no? Di ba? Tayo nakakaalam, no? May Cabral Files, may mga NEP, lahat. Ayaw nilang halongkatin, no?
Oo, ayaw nilang alungkatin. Eric, may God bless you. Ka Eric Sorina Jabaleya. Ay, nandyan. Si Ma'am Sorina Jabaleya. Maraming salamat. Kaya ito natin dinidiscuss kasi hindi masyadong nabigyan ng emphasis sa mga balita. Ang CSSP or Convergence and Special Support Program ay umabot ng 1.1 trillion pesos. These are ghost projects mainly, sabi ni Secretary Babe Singson. Mga ghost projects po ito na ginamit para ipalusot ang mga pondo other than the flood control scam. Yamashita, sindikato talaga ang gobyernong ito ni Marcos. You're correct. Yamashita. Mantakin ninyo, si Marcos Jr. mismo may 100 billion pesos na insertions o sariling Ayaw nila yon. Ayaw nila yon. Paniwalaan. Ayaw nila. Pasabihin, asa ng ebidensya nyo? O, patingin ng Cabral Files, patingin ng mga ibang mga papeles sa mga budget. Ayaw nila ipakita. Ganun sila katindi. barrel na ibinunyag po. Parang ganito. Oy, may kapkapan. Oy, sir, may nakita kami parang bakal sa bag mo. Pwede patingin? Ay, ayoko. Parang ganun. Ni Ginong Saldi Ang sasabi niya, wala akong dalang baril, wala akong dalang kutsilyo. Hindi sir, bawal dito pumasok, bawal ipasok ang mga kutsilyo sa baril dito. Hindi, wala akong dala, promise, wala akong dala. Pati nga, pakapkap nga, ay, wag niyo ako kakapkapan. Parang ganun. Ay, hindi ako gumagamit. Sige nga, pa-hair follicle ka nga, pa-drug pa-test ka. Ay, hindi, ayoko. Parang ganun. ko sa budget 2025. Nag-iimbestiga kayo pero pag gusto nang tingnan ng taong bayan yung mga papeles, mga ayaw nyo. So ano ibig sabihin? May tiyatago ba kayo? Anak na si Sandro Marcos ay mayroong 51 billion pesos na mga insertions mula sa budget 2023, 2024, and 2025. Subalit nalulunod sa mga baha ang Ilocos Norte. So saan po napunta itong 51.2 billion pesos ni Sandro Marcos bilang kongresista? No? Nandyan po si Efren. Malinaw po na itong CSSP ay isang portfolio ng mga pinagnanakaw na pondo. Susan Bualan and Vilma Boniol. How is everyone from Las Vegas, Nevada? Okay lang po tayo dito, Vilma. Tuloy-tuloy lang po tayo, Ma'am Vilma, sa pagsisiwalat, pagbubunyag at paninindigan at pag-push back sa mga kurakot. I'm really Ilonggo, Sir Eric, from Iloilo and from Guimaras too. Thank you, kababayan kita. Jazia, good morning ka, Eric. Ang dami nyo na, ha? Mahigit 100 na sa live stream, sa YouTube, and mahigit 80 na sa ating Facebook. And Annabel Paz from Western Australia, 50 billion po. Itong pondo na hindi makikita. Mantagin ninyo, 352 billion. Sa 2024, mahigit 360 billion. At sa Grabe yan, no? May mga insertion kayo tapos ang investigasyon nyo sa Taguig, sa Davao. Antindi nila, no? 2025, mahigit kumulang 410 billion. In total, Manuel Ismaya, good morning to Eric. In total, itong Convergence and Special Support Program, 1.1 trillion pesos. Pera ng taong bayan na ginawang sindikato at kinurakot nitong walang konsyensya, walang damdamin at kontra sa mamamayang Pilipino na uri ng gobyerno ni Marcos at Romualdez. Mga kababayan, this is different mula doon sa sinasabi nating flood control scam. Itong 1.1 trillion pesos, malamang isa ito sa kung bakit umangal si Vice President Sara Duterte. Okay. Dahil nung panahon na siya ay DepEd Secretary, concurrent yun bilang Vice President, siya po ay inalok ni Martin Romualdez at ni Saldico na magpasok ng 24 billion pesos. Totoo yan. School Building Repair Program. Tapos sabihin nyo, hindi totoo yan. Pwede ba hindi maging totoo yan? Para naman sa kabubuti yung alok nyo. Doon pala talo na sila eh. Kapag ikaw appropriation o kaya si Cabral ka, pwede ka mang alok basta ikabubuti ng bayan. Uy, insertion ka
ipagawa mo yung eskwelahan. Pwede, masama, hindi. Hindi masama. Tapos sasabihin nyo ngayon, hindi nyo inalok. So, ibig sabihin, wala kayong ginagawa para sa project. Ikagaganda ng bayan. Yun ba yun? Pero ang kukunin lang ni Sara Duterte doon, 5 billion. Ang 19 billion, ang mag-implement at hahawak si Martin Romualdez at si Saldico. Hindi pumayag si Vice President Sara Duterte. At ang sabi niya, paano yan? Kami ang Department of Education, kami dapat ang nagtatakda at gumagawa ng implementasyon ng school building repairs. Pero bakit kayo mangingialam? Yun pala, ang layunin nila ay ipasok lamang ang pondo at kukunin nila. Ang tawag po dyan ay parking. May dalawang uri ng insertion na pandaraya sa pondo Okay. na ginawa nila Marcos at nila Romualdez at ibinulgar ni Saldico. Ang una ay parking. Pag sinabing parking, ilalagay nila sa isang departamento or agency of government like DepEd, DPWH. Pero hindi mo magagalaw yon sapagkat yan ay naka-earmark, nakatatak, nilawayan na ni Martin Romualdez at nila ng sindikato nila. So, ang parada po ay parking fund na isang forma ng CSSP, Convergence and Special Support Program. Pero ang makakapagpa-release niyan, si Romualdez at kukonsintihin ni Marcos at papartidahan nila. Yan ang parada. It is a form of insertion at ito ay illegal sapagkat dinadaya ang budget cycle, pinapalusot sa budget process para gawing sindikato ang pagpapalabas ng pondo. Hindi ito nakaprograma. Parada ang tawag doon, parking. Yung inalok kay Sara Duterte was a form of insertion na tinatawag na parada or parking, mga kababayan. Ang isang forma ng insertion sa budget na dinadaya ay ang tinatawag na sagasa. Ibig sabihin, hindi mo alam bilang department secretary or agency head or cabinet secretary na namumuno ng isang agency, hindi mo alam pumasok ang pondo. At later ka na lang sasabihin. O, tamo ito ordinaryo na mamamayang Pilipino na papaliwanag. Totoo yan. Tapos sila, hindi nila, walang makapagpaliwanag sa kanila. Naghihintay ang taong bayan. Basta yung taong bayan, dyan lang kayo, wala kayo. Maghintay lang kayo ng resulta. Kung may korupsyon na wala. Di ba? O kaya kongresista ka, nagulat ka na ang Dapat pinapaliwanag ito ng gobyerno, ng otoridad natin. Hindi ng mga vlogger. Buti mga vlogger, katulad ni ka Eric Sales, pinapaliwanag ito Totoo naman, kasi gumagawa ko ng budget talaga Totoo yan, siyasang-ayunan ko siya. Pero sila na nasa otoridad na nakaupo, authorized na magpaliwanag, ayaw nila magpaliwanag. Bakit? Kasi mabubuking Malalaman ng taong bayan yung procedure Di ba? Matututo yung mga vlogger ng mga loyalista distrito mo, may pumasok na 1 billion pesos. Tsaka kabubulungan ni Saldico o ng sindikato ni Romualdez, kay speaker yan. May 5% ka dyan. Basta, idaan na ang proyekto dyan, pero kami nang bahala. Yan ay walang abiso. Ang tawag dyan ay sagasa. So, mayroong parking o parada at mayroong sagasa. Ang parking at sagasa ay mga illegal at kriminal na gawain. These are criminal operations inside the budget process, inside the budget cycle. Rex Mendoza Catalan. Baka patibong na naman nila yan to, Eric. Hindi na po ito patibong, Rex, no? Ito po ay binunyag na mismo ng isang may integridad na uri ng dating opisyal ng gobyerno. So, ito ay nanggaling mismo doon sa sistema ng pag-imbestiga sa ICI, sa Independent Committee for the Infrastructure na ginamit ni Marcos para magkunwari na nagpapaimbestiga siya sa katiwalian. So ngayon na bulgar pala na may Totoo yan. Yung ICI na yon, kunwari may investigasyon nangyari. Di ba? Kunwari pinatawag si Martin, hindi naman natin narinig. 1.1 trillion pesos na mga pundo na nangyari noong 2023, 2024, and 2025. At ito ay hiwalay pa sa 1.9 trillion pesos na mga nawala sa loob ng 4 na taon ni Marcos sa pandaraya ng flood control na tinatawag. Terrible. This Marcos government
is, I think, nilampasan pa niya. He outsmarted and even outperformed ang pagnanakaw na ginawa ng kanyang tatay. Sa kanyang tatay, for almost 20 years, kay Marcos Sr., mga $10 billion ang ninakaw ng buong pamilya nila sa kabanang bayan. Ang Biruin mo yung ill-gotten wealth na sinasabi ng Marcos. Tanong, may negosyo ba sila? Asan kinuha yon? Paliwanag nyo kung nakakuha ba kayo ng ginto. Totoo ba yun? Sabihin nyo. Sabihin totoo yung ginto nyo. Para tapos na ang issue ng taong bayan. Sa kumuha ng perang bilyon. Biruin mo yung tax na babayaran niya, inamin niya 203 billion. Tax lang yun, ha? Diba? Alam niyo yun? Sa kinuha yun? Yung pera. Sige nga, negosyo ba siya? May negosyo ba siya nung araw? Kayo naman mga babayan. recover pa lang around 5 or 6 billion dollars. May mga 4 billion dollars pa na hindi pa nare-recover. At ito ang pinoprotektahan ni Marcos Jr. Kay Marcos Jr., in a matter only of 4 years pa lang siya sa kapangyarihan, mahigit na po 20 billion dollars ang nakulimbat na pundo sa kabanang bayan. And that is the reason na Okay, maraming salamat sa iyo ka Eric Celis, no? At sa lahat iba pa, no? Pati kay Senator Dante Marcoleta, yung paragraph 20 ha na kay Marcoleta noon panahon na yon, hindi kanya yon. Yun ay sulat ni Gutesa, pinatotohanan ni Saldico, no? Kaya sila tarantan na kung ano pinagsasabi na lang nila. Wala sila sa katwiran, no? Paalam po sa inyong lahat.